Magandang umaga sa inyong lahat, class. Ako na naman po yung Binibining Sel. Ngayong umaga, dadako naman tayo sa ating bagong talakayan. Ito ay ang variety ng wika. So ano ba ang variety ng wika? Pero bago natin aalamin yan, narito ang ating mga layunin ngayong umaga para may gabay tayo sa ating pagtatalakay. Una, nakapagpapahayag ng malinaw sa kahulugan ng variety ng wika. Pangalawa, nagpapakita ng pagpapahalaga ng variety ng wika sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaisipan ng variety ng paksa. So ano ba ang variety ng wika, class? Ang variety ng wika ay pagkakaroon nito ay bunga ng paniniwala ng mga lingwistika na ang wika ay heterogeneous o nagkakaiba-iba, dala ito ng magkaibang pangkat ng tao na may iba't ibang lugar na tinitirhan, interes, gawain, pinag-aralan at iba pa. So, ibig sabihin, class, pag sinabi nating variety, ito ay pagkakaiba, marami. So, alam naman natin dito sa especially dito sa Pilipinas, meron tayong iba't ibang wika. Lalong-lalo na sa iba't ibang rehiyon na meron tayo dito sa Pilipinas. Nagkakaroon tayo ng iba't ibang wikang sinasalita. Kapag sinabi naman nating wika, ano ang masasagi sa iyong isipan kapag sinabi nating wika, class? So, ang wika ay isang mahalagang kasangkapan sa pagkikipag-ugnayan at pagpapahayag ng sarili. Dahil dito, malaki ang papel nito sa pagpapalaganap at pagpapayaman ng kultura. So alam naman natin, ang wika ay napakahalaga. Ito ay ating identidad, pagkakilala bilang mga Pilipino. So dito tayo nakikilala na tayo ay Pilipino sa pamamagitan ng ating wikang sinasalita. Ito ay ang wika, itong channel o medium sa ating pagpapahayag o pakipag-ugnayan sa ating kapwa sa araw-araw o pati na rin sa ating komunidad. Ika nga, ang wika ay buhay kung kaya't patuloy itong nagbabago. So, ibig sabihin, buhay ang wika sapagkat araw-araw natin yung ginagamit at ito patuloy nagbabago sa pagdating ng panahon. So, ito ang 8 variety ng wika. Una, dialect, sociolect, idilect, ethnolect, ecolect, pidgin, jargon, and creole. So, una nating tatalakayan ay ang dialect. So, ang dialect, ito ay ang wikang ginagamit sa isang particular na rehiyon o lalawigan o pook, malaki man o maliit. So, ibig sabihin, class, kapag sinabi nating dialect, ito ay tumutukoy sa uri ng wikang ginagamit ng mga tao sa isang particular na lugar. Halimbawa, pare-pareho tayong Pilipino at marunong tayong mag-Filipino pero iba ang pananalita ng taga Batangas kumpara ng taga Cebu o taga Davao. Ang mga pagkakaibang ito sa ating wika ay gaya ng tono, salita, o paraan ng ating pagsasalita. Ito ay tinatawag na dialect. Ibig sabihin, kahit pareho tayong nagsasalita ng Filipino, maaring magkaiba ang ating bersyon o paraan ng pagsasalita depende kung saan tayo nagmula na rehiyon o lalawigan na ating tinitirhan. Nanawaan ba? Mabuti naman. Ito ang mga halimbawa ng dialect. Kapag sa Tagalog, bakit? Sa Batangas, bakit ga? Kung taga Ilocos ka, bakit ngay? Or bakit apay? Ganon. So, another example naman sa pag sinabi nating dialect ay kapag taga Batangas ka, kadalasang sinasabi nila ay, ala saan ka ga pupunta? Pag taga Cebu, asa ka paingon? Pwede rin sa Davao, pwedeng sabihin lang asa ka paingon, asa ka adto. Ganon. Pag taga Manila, saan ka ba pupunta? Saan ka pupunta? Ganon. Lahat yan ay nagtatanong ng pareho pero iba-iba ang pagkakabigkas at salita dahil sa dialect na ginagamit ng isang particular na puok. Next ay ang sociolect.
Ang socialite minsan ay tinatawag itong socialect. Ito ay pansamantalang variety lamang. Ito ay uri ng wika na ginagamit ng isang partikular na grupo. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa katayuang sosyo-ekonomiko at kasariang individual na gumagamit ng mga naturang salita. So class, ang socialite, pag sinabi nating socialite, ito ay uri ng wika na ginagamit ng isang partikular na grupo ng tao batay sa kanilang lipunang ginagalawan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng sariling estilo o paraan ng pagsasalita ang mga tao. Depende kung sino sila o kung anong grupo sila belong o saan grupo sila o ang kanilang kinabibilangan. So, halimbawa, may sariling wika ang mga kabataan na hindi agad naiintindihan ng mga matatanda, tulad na ng ludes, itmalu, o awit. Ganon. So, ganun din sa mga professional tulad ng mga abogado, doktor, ah, guro, enhinyero, may ibang termino silang ginagamit na sila lang ang nakakaintindi nito. So, halimbawa, wish ko feel ang hombre retouch day. So, sa mga gay yan, sa mga bakla yan. So, kapag, oh my God, nakatabi ko kanina sa bio ang crush ko. Tapos kasabay ko pa siyang mag-live. So, kapag estudyante ang nagsasabi, yun yung the way sila mag-usap. Kusa, malabo yung magpagpuga. Yun yung sa mga preso. Another halimbawa naman ay sa mga kabataan ngayon, kadalasang sinabi, Ludes, astig ka talaga, pitmalo ka. Ganon. Ganun yung mga kabataan ngayon. Kapag minsan may mga bakla rin, mga gay, na sinasabing, Charis, ang charis ng outfit mo, day. Ganon. Kapag sa mga doktor, minsan, lalo na sa mga may mga pasyente, kadalasan sinasabi ng mga professional na doctor, ilagay na natin sa IV ang pasyente, tapos monitor natin ang BP niya. Yun yung mga term na ginagamit ng mga doktor sa mga pasyente, may mga pasyente sila sa hospital. So kapag sinabi natin mga abogado, mayroon ding mga sila lang pong nakakaintindi ng mga abogado. Halimbawa, ang nasabing kaso ay probable cause batay sa isinagawang preliminary investigation. So, yon. So, sa madaling salita, ang sociolect ay refleksyon ng ating lipunan kung saan tayo nabibilang. Doon umiinog ang paraan natin sa ating pagsasalita. Kung guro tayo, meron tayong ating sariling sinasalita. Meron tayong sariling pagpapahayag ng ating salita para mas maunawaan ng ating kapwa guro o kapwa kung anong saan ka na bibilang. Next naman ay ang EDULEC. Ang EDULEC ay nakagawi ang pamamaraan o estilo sa pagsasalita ng isang individual o ng isang pangkat ng mga tao. Ang wikang tipikal, pangkaraniwang ginagamit ng isang tao, ang personal na wika ng isang tao. So kapag sinabi natin EDULEC, ito ay pamamaraan ng isang tao kung paano siya magsalita. So ang EDULEC ay tumutukoy sa natatanging paraan ng pagsasalita ng isang tao. So, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang estilo tayo sa pagsasalita, maaring sa tono, sa madalas na ginagamit na salita o sa paraan ng pagbuo na ating pangungusap, iba-iba tayo. Kaya nga, kahit pareho tayo nagsasalita ng Filipino, nagkakaiba pa rin tayo sa delivery o sa dating ng salita na ating ginagamit. Halimbawa, kilala natin ang mga personalidad gaya nila Boy Abunda o Karen Davila, madali silang makilala kahit hindi natin nakikita ang mukha nila. Kasi kakaiba at pamilyar ang kanilang pagsasalita. Yan ang tinatawag nating EDULEC. So ito ang halimbawa ng EDULEC. Magandang gabi, bayan. So ito ay kadalasang sinasabi ng kabayan ng TV Patrol na si Nelly Di Castro ba yun? So, excuse me po, Kang Mike Enriquez. Ang buhay ay weather-weather lang kay Kuya Kim. Handa na ba kayo? Ni Corina Sanchez. Yun yung mga
EDULEC, mga halimbawa ng EDULEC. May iba naman, may mga taong nagsasabi minsan, makikilala natin yung ekspresyon o pagsasalita ng ibang tao tulad ni President Duterte. May sarili din siyang EDULEC, yun ang palaban at diretsong magsalita. Si Vice Ganda, kilala sa pagiging mapagbiro, mabilis at makulit na estilo ng pananalita niya. So sa madaling sabi, ang EDULEC ay parang tatak ng isang tao sa pagdating sa wika. Katulad ng fingerprint, may kanya-kanyang estilo ng pananalita ang bawat isa sa atin at yan ay hindi madaling kopyahin ng ibang tao. Kasi sarili niya ang estilo sa pagsasalita. Susunod naman ay ang ethnolek. Kapag sinabi nating ethnolek, isang uri ng variety ng wika na madedevelop mula sa salita ng mga etnolinguistikang grupo dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etniko, sumibol ang iba't ibang uri ng ethnolek. Taglay nito ang mga wikang naging bahagi ng pagkakilala ng bawat pangkat etniko. Kasi pag sinabi nating ethnolek, ito ay mga katutubong wika o mga ginagamit ng mga ating etnikong grupo. So, ang ethnolek ay isang uri ng wika na naghuhugat sa mga katutubong wika ng mga etnolinguistikong grupo dito sa Pilipinas. Tandaan natin na napakarami nating katutubong grupo gaya ng mga Tausug, Maranao, Ifugao, Mangyan at iba pa. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling wika na bahagi ng kanilang kultura. At ang mga wikang ito ang tinatawag nating ethnolek. Malaga ito kasi dito nakikita ang identidad ng isang lahi o tribo at bahagi ito ng ating pabansang yaman. Dahil ang wika na ating sinasalita ay parte ng ating kultura. Ito ay isa sa ating kultura. So halimbawa ay ang salitang vakul. Tumutukoy sa mga gamit ng mga Ivatan na panakip sa kanilang ulo tuwing panahon ng tag-init at tag-ulan. Ang bulanim naman ay salitang naglarawan sa pagkahugis buo ng buwan. Ang laylay deksika, salitang iniirog kita ng mga grupo ng Kankanaey ng Mountain Province. Ang palangga, salitang palangga, ibig sabihin iniirog, sinisinta o minamahal. Ang kalipay sa mga Bisaya ay